Okay? Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-classic na rivalries sa kasaysayan ng anime. Yung tipong banggaan talaga ng dalawang magkaibang personality na siyang naging dahilan para mabuo ang isang alamat sa mundo ng sports manga. Alam nyo, sa isang simpleng tanong lang nagsimula ang lahat. Mahilig ka ba sa basketball? Tanong na binitiwan sa isang siga, isang basagulero na, kung tutuusin, sukdulan ang galit sa larong yan. At dahil sa tanong na yon, para bang nagbukas ang entablado para sa banggaan ng dalawang magkaiba. Sa isang banda, andyan yung ating bida na pulo yabang at lakas lang ang puhunan. Sa kabila naman, yung isang tahimik na henyo na pulido at pino ang bawat galaw. Sige, unahin muna natin yung bida nating si Hanamichi Sakuragi. Kasi yung dahilan niya kung bakit siya napasok sa basketball ay naku, napaka-espesyal, kakaiba, promise. 50. Yan lang naman ang bilang ng beses na nabasted si Sakuragi nung junior high. Grabe, no? At ang masakit pa, yung pang-50. Iniwan siya para sa isang basketball player. Kaya ayun, galit siya sa buong mundo. At lalong-lalo na sa basketball. So, anong ginawa niya? Sumali siya sa Shohoku basketball team. Ang goal, isa lang, mapansin ni Haruko, yung babaeng pangarap niya. Ang akala niya siguro siya na agad ang bida, ang star player. Pero, ang sumalubong sa kanya, ang masakit na katotohanan. Puro basic drills at, ang pinakamatindi, tagapakintab ng bola. Dito ngayon, papasok yung pinaka-interesanting parte sa kanya. Yung tiwala niya sa sarili, di matitibag. As in, naniniwala talaga siya na isa siyang henyo. Kaya isipin nyo na lang, para sa isang henyo, yung pag-dribble sa sulok at pagpupunas ng bola, grabe, parang torture yun sa kanya. At kung kailan ang pakiramdam ni Sakuragi ay sasabog na siya sa inis, doon palalong gumulo ang lahat. Kasi dumating na yung tunay na ace, yung tunay na bituin ng team. Ladies and gentlemen, Kaede Rukawa. Kung ano si Sakuragi, siya yung kabaliktaran. Isang kilalang prodigy, isang henyo na kapag tiningnan mo, parang wala lang, parang ang dali-dali lang ng basketball para sa kanya. Pero yung pagdating ni Rukawa, hindi lang to basta challenge sa galing ni Sakuragi sa korte. Tumama to sa pinakaugat ng dahilan kung bakit siya nandun. Kasi ganito yan, di ba? Si Haruko, yung inspirasyon ni Sakuragi, patay na patay kay Rukawa. So para kay Sakuragi, isipin nyo, bawat score ni Rukawa, bawat sigaw ng mga fans para sa kanya, para na ring sinasaksak yung puso niya. As in literal na gasolina sa nag-aalab na apoy ng selos. Dito talaga natin makikita kung gaano sila kamagkaiba. Si Sakuragi, ang motivation niya, pag-ibig at recognition, puro puso at pagnanais na mapansin. Si Rukawa naman, yung ambisyon niyang maging pinakamagaling sa buong Japan. Purong talento at skill. Kumbaga, para silang dalawang mukha ng iisang barya. Parehong nag-aalab pero magkaiba ng direksyon. At talagang nakatada na silang magsalpukan. So dito na pumapasok yung pinaka-crucial na bahagi ng kwento. Dahil yung matinding rivalry nila na nagsimula lang naman sa selos, yun pala yung magiging meet siya para sa tunay na pagbabago ni Sakuragi. Dito niya matutuklasan na kung minsan yung pinakamatindi mong karibal, siya rin pala yung pinakamalaki mong tulong para lumago. At ito yung proseso na gagawa sa isang mayabang na baguhan para maging isang tunay na manlalaro. Siyempre, hindi ito nangyari overnight. Dahan-dahan yan, step by step. Dumaan siya sa mga crucial moments kung saan kailangan niyang mamili. Tulad nung kinuha siya ng judo club pero isinigaw niya, basketball player ako. Doon niya pinili yung landas niya. Tapos, tinuruan siya ng kapitan niya na mag-focus sa rebounds. Ginawang sandata yung natural niyang lakas. At yung pinakamatindi, yung training camp na bumanat siya ng 20,000 jump shots para lang matuto. Ang hirap na dati niya kinamuhi, ngayon buong puso niyang niyakak. At dito natin nakita yung pagbabago. Yung motivasyon niya, hindi na lang para kay Haruko. May isang moment nung na-injure siya at posibleng hindi na makapaglaro ulit, ang una niyang sinabi, ang una niyang inalala, hindi si Haruko, kundi yung pagmamahal niya sa basketball. At ang lahat ng hirap, lahat ng pagbabago, dito nag-climax lahat. Huling segundo ng National Championship Game laban sa pinakamalakas na team, ang Sano. Sa sandaling kailangan na kailangan nilang manalo, yung dalawang magkaribal na hinding-hindi magkasundo, yung dalawang hindi nagpapansinan, sa wakas, nag-connect. Pasa ni Rukawa. Shoot ni Sakuragi. Buzzer beater. Panalo. At yung sumunod, isang simpleng high five. Pero yung high five na yun
Yun yung simbolo ng lahat. Yun yung rurok ng paglago nila. Hindi lang bilang players, kundi bilang teammates. Kaya maiiwan sa atin yung tanong na to, di ba? Posible ba na yung pinakamatinding kaaway, siya rin pala yung pinakamalaki mong kakampi? Kasi yung alitan nila, hindi naman talaga nawala. Pero dahil sa alitan na yon, tinulak nila ang isa't isa para maabot yung tugatog, para maging mga alamat.